Sa loob ng morgue ng ospital ay kinaroroonan ng bangkay ng isang magandang aktres na si Anna Fritz. Pinapasok ng isang maayos na nagngangalang Pao. Namatay siya sa banyo sa isang pribadong party. At ang kanyang autopsy ay naka-schedule para sa susunod na umaga. Inilinya siya ng pausa. Iba pang mga katawan, ibinalik ang sheet upang ipakita ang kanyang mukha. Pagkatapos ay kumuha ng litrato sa kanya, telepono at ipinadala ito sa kanyang mga kaibigan. Maya-maya, nakita sina Ivan at Javier na naglalakad papasok sa parehong ospital, na humihiling na makita ang Pao na sumalubong sa kanila sa lobby ng ospital. Tanong ni Ivan, Pao kung mayroon pa siyang mga larawang ipapakita sa kanila at pagkatapos ay banggitin na sila ay pupunta sa party. Inaanyayahan ni Ivan ang Pao na sumali sa kanila, ngunit ipinaliwanag ng Pao na kailangan niyang magtrabaho. Lumabas ang tatlo para humanap ng pwesto. Gumawa ng isang linya. Inis si Javier, nagrereklamo tungkol sa amoy. Ngunit pagkatapos ay naglabas ng bote at ilang tasa. Ang Pao ay nag-aatubili na tumanggap ng isang tasa dahil marami pa siyang trabaho. Gawin at sabihin sa kanila na wala siyang balak pumunta sa party dahil may shift siya. Kinaumagahan, biro nila sa kanya, sinasabi sa kanya na maghanap ng ibang trabaho. Ngunit Pao, nagpapaliwanag na gusto niyang magtrabaho sa morgue room. Nag-toast in ang tatlong magkakaibigan. Karangalan ng kamakailang umalis na si Anna Fritz. Minamadali sila ng Pao, ngunit nagsimula na si Ivan. Nagtatanong tungkol sa kanyang katawan. Nang aminin ng Pao na tiningnan niya ito, napangiwi si Javi. Ipinaalam sa kanila ng Pao na ang kanyang katawan ay mananatili sa ospital, morgue room hanggang sa susunod na araw. Kahit na patuloy na itinutulak ang Pao na kalaunan ay kukuha sila sa loob ng ospital. Sumakay sila ng elevator papuntang basement at naglakad. Sa pamamagitan ng isang kalituhan ng mga pasilyo, binabalaan sila ng Pao na magpanggap na nawala sila kung may sumalo sa kanila. Pagdating nila sa morgue room, nag-unlock si Pao ang pinto at inakay sila papasok. Nagdadalawang isip si Javi na gustong umalis dahil siya natatakot na may makahuli sa kanila at hindi niya akalaing magagawa nilang magsinungaling. Gayunpaman, kinukumbinsi siya ng iba na manatili. Sa wakas ay ipinakita sa kanila ng Pao ang katawan ni Anna Fritz. Parehong nakatayo sa tabi nito sina Ivan at Javi, ngunit inamin ni Javi na nakaramdam siya ng kilabot, na nagsasabing hindi pa siya nakakita ng bangkay. Dati, pinunit ng Pao ang sheet mula sa katawan at tumalon sila pabalik dahil siya inihayag ang katawan ng isang matandang babae. Tinatawanan niya sila at pinakiusapan ako. Anna Fritz. Lumakad sila at nabuksan niya ang mukha ni Anna, ngunit hinayla ni Ivan ang takpan. Sinasabi ng Pao na hindi siya mukhang patay. Nang hawakan siya ni Ivan, sinabihan si Javi na gawin din ito. Nag-aatubili na inilagay ni Javi ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sinabi na malamig siya. Gusto ni Ivan na gumawa ng isa pang linya doon, ngunit gusto lang ni Javi umalis at pumunta sa party. Tinakpan ng Pao ang katawan at pareho silang sumama kay Ivan. Isa pang linya ng coke. Sinabi ni Ivan na gusto ng lahat na matulog kasama ang artista at inilantad ang kanyang buong katawan. Nakakadiri ang usapan nila tungkol sa kung ano ang pakiramdam na matulog sa isang patay na babae. Sinasabi sa kanila ng Pao na siya minsang natulog sa bangkay ng isang teenager na babae. Tinanong pa siya kung natulog na ba siya. Kasama rin si Anna Fritz, at nagbiro si Javi na malamang nagagawin ito ng Pao kapag umalis sila. Pagkatapos ay sinabi ni Ivan na gusto niyang matulog sa kanya, sa pagkasuklam ni Javi, na nagsasabi sa kanya, dapat umalis na sila dahil lasing na siya. Parang nakasakay si Pao sa wish ni Ivan at sinabihan si Javi na gustong lumabas doon, na maghintay sa kabilang silid hanggang sa tapos na ang necrophilia, pagkatapos ay itinulak siya doon. Hindi makapaniwala si Javi na kaibigan niya yun. Gagawa ng ganyan, pero kapag tumingin si Pao sa pinto, nakikita niya. Naghahanda ng matulog si Ivan na may bangkay. Nagulat si Javi at hindi makapaniwala tungkol sa mga nangyayari at tinatawag silang dalawa na may sakit. Hindi yun ibinabahagi ng Pao, opinyon, kaya kapag bumalik si Ivan, lumabas siya upang gawin ang parehong. Si Javi lang, isa doon na tila nakikita ang problema sa kanilang ginagawa. Umakyat ang Pao, tuktok ng aktres at ginagawa ang kanyang negosyo, upang gawing mas kakilakilabot ang mga bagay. Biglang nagmulat ng mata si Anna. Talagang buhay si Anna, at nang sa wakas ay Pao.
Napagtanto niya, nabigla siya. Ang dalawang iba pa ay sumugod sa silid na yun bilang babae. Mga sulyap sa kanila, nakahiga sa libing na slab, hindi natitinag at tahimik. Si Javi ay ang unang lumapit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huminahon at inutusan ang iba. Kumuha siya ng tubig. Kapag hindi sila gumagalaw, siya mismo ang kumukuha ng tubig at nagbibigay ito sa kanya. Habang ang iba ay natatakot, tinanong ni Javi ang Pao kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Kung dapat silang tumawag ng doktor o dalhin siya sa ospital. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ana. At nagtatanong kung nilalamig ba siya. Kukuha siya ng maisusuot niya. Tinatanong ni Ivan kung nakita niya siya, at kung alam niya kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ngunit kilala niya siya, nakita siya. Bumalik si Javi at sinuot si Ana ng medical gown. Kahit na pinipigilan siya, sinasabi sa kanya kailangan nilang pag-isipan ang buong sitwasyon. Biglang may narinig silang papunta sa morgue room at kailangan magtago. Nagtalo si Javi na dapat nila manatili at magpaliwanag, ngunit hinayla pa rin nila ang takip sa kanyang mukha at yumuko. At maayos na igulong ang isa pang bangkay sa punerarya. Sinusubukang tawagan ni Ana sa kanya, ngunit halos hindi siya makagawa ng ingay. Nagagawa niyang alisin ang takip, ngunit hindi siya nakikita ng ayos bago siya lumabas. Mabilis na bumalik sa kanya si Javi tabi at sinusubukang pakalmeyin siya. Pinapante siya ni Ivan sa kabilang kwarto para kausapin ito. Si Pao at Ivan ay nababaliw tungkol sa kung ano ang mangyayari kung may makakaalam about what they did, saying that because she's famous, it would come out. Kahit saan, mula sa mga pahayagan hanggang sa TV, sinisikap ni Javi na kumbinsihin sila na hindi alam kung ano ang ginawa nila sa kanya at na hindi niya nakita ang mga ito. Ngunit nag-aalala ang Pao, na alam niya. Kahit na kinumpirma ito at sinabi na siya ay magsasalita, ngunit si Javi ay hindi. Nagmamalasakit at gustong tumulong sa kanya. Sinabi niya sa kanila na iniisip ng lahat na siya ay patay na at nagpapahiwatig na dapat nila siyang patayin, ngunit ayaw ni Javi na pag-usapan ito. Wala siyang pakialam na parehong may kinalaman sina Pao at Ivan sa nangyari. Naglalakad si Javi palabas at sinimulang hilahin ang katawan palabas ng morgue room nang pigilan siya ni Ivan at nakikiusap sa kanya na huwag gawin dahil ayaw niyang makulong. Sinabihan ni Javi si Ivan na buksan ang pinto habang siya ay nagmamakaawa sa kanya na ilabas siya. Pagkatapos ay siya mismo ang magbukas nito kapag sila napagtantong nakalak ang pinto at naiwan ng Pao ang mga susi sa labas. Ivan at Javi lumaban. Ngunit halos mamatay si Ivan bago siya maalis ng Pao sa kanya. Tinitingnan ng Pao kung okay siya at sinabing humihinga siya ngunit maraming dugo ang nawawala. Humingi ng paumanhin si Ivan sa kanya nang bumalik si Pao na may dalang sapin sa ulo. Sabi ni Ivan, dapat silang tumawag sa isang tao, ngunit sa halip ay iwanan siya sa isang lugar sa ospital kung saan madali siyang mahahanap. Kinaladkad nila siya sa kabilang kwarto at inilagay sa isang sulok. Halos buhay na si Javi. Kahit na sinasabi sa Pao na ipasok ang babae sa loob ng silid para magawa nila. Tumawag para sa isang tao na mag-unlock sa kanila mula sa silid ng morgue. Napagtanto ng Pao na sila kailangan ding maglinis muna habang sinasabi ni Ivan kay Javi na magsinungaling sa pulis kapag sila tanong sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag sabihin ng anumang bagay tungkol sa babae, pagkatapos ay mag-walk out. May Pao para maglinis. Binuksan ni Javi ang kanyang mga mata at humingi ng paumanhin kay Ana. Sinabi yun sa kanya. Hihingi siya ng tulong, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag lumipat dahil alam niyang mamamatay siya kung siya ginagawa. Pumasok ang dalawa pa at sinabi niya sa kanila na masama ang kalagayan niya, duguan, palabas, ngunit sinabihan siya ni Javi na tumahimik. Biglang naglakad ang ibang maayos sa loob ng morgue room at sinalubong siya ni Pao habang pinatahimik ni Ivan si Ana. Sabi ni Pao sa lalaki na maayos nila mula sa night shift ay ikinulong siya. Kapag ang lalaki ay nagtanong upang makita ang katawan ni Ana Fritz, nagawa niyang ilabas siya doon at iniwan sina Ana at Javi. Nag-iisa sa kahit. Tinitingnan niya si Javi, ngunit patay na ang lalaki. Kahit na sinusubukan, buhayin mo siya at umiyak si Ana dahil namatay siya. Bumalik si Pao at sinabi sa kanya ni Ivan, napatay na si Javi. Umiiyak ang ayos habang sinasabi ni Ivan yun kahit dinala nila siya sa itaas. Hindi na siya makakaligtas dahil masama ang kalagayan niya. Sabi ni Pao, buong buhay nila sa kulungan, pero sinabi ni Ivan na aalisin nila siya. Katawan din.
Tinanong sila ni Ana kung hindi pa sila masyadong nakagawa ng kasamaan at sinabi na hindi niya sasabihin kahit kanino. Kinuha ni Ivan ang pao at sinabihan siyang huwag pansinin siya dahil kung ano ang kanilang susunod na gagawin ay mamarkahan ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nagtalo sila at sinubukan ni Ivan manipulahin siya sa paniniwalang pareho silang may kasalanan at kung kahit anong lumalabas, malalaman ng lahat ang ginawa niya. Samantala, kinukuha ni Ana ang sarili. Bumaba mula sa slab at tiningnan ang mga bulsa ni Javi para sa kanyang telepono. Kahit nagtatanong kay Pao kung paano, maaari nilang mailabas ang katawan ni Javi sa ospital sa isang basurahan at sinagot niya yun. Magagamit nila ang emergency door. Pagpasok nila sa loob, nakita nila si Ana sa telepono. At sinabi niya sa kanila na tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi lamang sa kanya na nagising siya. Kahit nasuriin ang telepono, napagtantong siya ay tinatawag na isang numero at sinabi niya yun sa kanya. Ang kanyang ama ay naghahanap ng tulong at sila ay darating para sa kanya. Tumawag siya mula sa telepono ni Javi at dinala nila siya sa itaas. Biglang isang hindi kilala. Tumawag ang numero sa telepono ni Javi at kinuha ito ni Ivan nang sumigaw si Ana at nananatili ang Pao, ang tahimik niya. Napagtanto niya na hindi natuloy ang tawag at na siya nagsinungaling sa kanila kaya dinala nila siya pabalik sa punerarya. Binatukan ni Ivan si Ana at nakipagtalo with her when she tells him na hindi nakakapagtaka na ginahasa niya ang mga bangkay dahil nakakadiri siya. Sinabihan niya ang Pao na mapagod habang lumalabas siya para kumuha ng basurahan. Pao, kumuha ng gasa at sinimulan itong putulin nang sabihin sa kanya ni Ana na kung gagawin niya kung ano. Kahit sabihin sa kanya na tiyak na mapupunta siya sa kulungan. Sinabi niya na siya ay hindi isang mamamatay tao at hindi maaari. Hayaan siyang patayin ni Ivan. Na sinasabing nabubuhay siya dahil sa kanya at hindi magsasabi ng anuman. Nakiusap si Ana na palayain siya ngunit ginapos siya ng Pao. Sinasabi niya sa kanya na pinatay ni Ivan si Javi sa harap niya habang siya ay nasa labas ng silid at hindi niya kailanman balak siyang dalhin sa ospital. Iniisip ni Pao na nagsisinungaling na naman siya sa kanya at naglalagay tape sa kanyang bibig. Pansamantala, pumunta si Ivan para kunin ang basura ngunit napunta sa likod. Ito dahil may mga nurse na lumalabas para manigarilyo doon. Habang nililinis ng Pao ang kabilang kwarto, kinuha ni Ana ang tape at sinubukang tanggalin ang mga hadlang sa kanyang mga kamay. Kapag siya ay hindi pamahalaan, inilabas niya ang mga yon mula sa kanyang mga binti. Bumagsak si Ana sa sahig at gumapang ang kanyang sarili sa labas ng silid ng morgue, pinamamahalaang magtago sa tamang oras bago bumalik si Ivan. Kapag siya ay bumalik, sinabi niya kay Pao na siya ay nakatakas at sila ay naghiwalay upang hanapin siya sa kalituhan ng mga pasilyo. Binanggit ni Ana ang pagkuha ng ilang sandali, gumagapang sa buong bulwagan at kalaunan. Nagawang makabangon muli, ngunit natumba siya at gumapang papunta sa elevator. Kapag siya, sa tingin niya ay ligtas na siya sa loob, hinawakan ni Ivan ang pinto at kinaladkad siya pabalik sa morgue room. Bumalik si Pao at tinanong siya kung pinatay niya si Javi noong wala siya. Sinabi sa kanya ni Ivan na gusto niya upang itakda ang Pao laban sa kanya. Bumalik sila sa loob at handa na siyang patayin ni Ivan. Sinasabi niya sa Pao sila. Masu-suffocate siya ng bedsheets. Ayaw gawin ni Pao at ganun din si Ivan. Ngunit sa huli, napagpasyahan niya na silang dalawa ang dapat pumatay sa kanya. Sinasakal nila siya at habang ginagawa nila ito, natahimik siya. Kanyang sarili. Tinulungan ng Pao si Ivan na buhatin siya pabalik sa slab at pagkatapos ay dinala nila ang katawan ni Javi sa basurahan. Ilalabas ni Ivan ang bangkay at itapon sa kung saan habang nililinis ng Pao ang morgue room at ni Ana. Katawan, nang umalis si Ivan sa ospital at itapon si Javi sa gilid ng kalsada, ibinalik niya ang basura sa kung saan niya ito natagpuan. Ang Pao ay nag-scrub sa katawan ni Ana ng lahat ng ebidensya tungkol sa nangyari. Tinatakpan niya siya, katawan na may bagong sheet at ibinalik siya sa linya kasama ng iba. Kinuha ng Pao ang kanyang mga gamit at naghihintay. Ivan nang marinig niyang umuubo si Ana. Siya ay pumunta sa katawan at kapag siya alisan ng takip sa kanya, siya ay nagsasabi sa kanya na magpanggap na patay na siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Bumalik si Ivan at tinakpan ng Pao. Pagkatapos ay sinabihan si Ivan na umalis dahil nasa kanya na ang lahat. Kahit na lumakad papunta sa kanya at kumuha ng isang
Huling tingin, nagtatanong kung nalinis niya siya ng maayos. Umalis silang dalawa, pero bago sila makarating sa elevator, kahit na napagtanto niya na nawawala ang kanyang card, sinusubukan ng Pao na kumbinsihin siya na huwag nang bumalik. Sa morgue room at pagpasok nila, nakita nila si Ana sa kanyang mga paa, kahit na inaatake ang Pao at sinusubukang gawin. Patayin siya, ngunit huminto, sinipa siya pababa at naghahanda na umalis. Nang magpakita si Ana, sinaksak niya ito. Paulit-ulit, hinihintay niya itong mamatay. Nilapitan siya ng Pao, sinasabi sa kanya na malapit na silang umalis. Biglang napaw si Ana at sinaksak din siya. Paulit-ulit, pinapatay siya. Nagtatapos ang pelikula sa si Ana na nakatayo sa ibabaw ng katawan ng Pao, na inalis ang lahat.